So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Saan man po kayo naroroon, mag-iingat po palagi. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo nagbabalik para magbigay na naman ng panibagong reaksyon regarding nga po sa sa live stream ni Mrs. Love kanina, no, kung saan ay talagang mukhang galit na galit talaga siya sa kay kay Hansel. And hindi niya siguro nabasa, ewan ko kung nabasa niya, na rumesbak ka agad siya sa live niya. Itong si Hansel po, syempre, yun, kumbaga, alam naman natin, bakod lang ang pagitan ng kanilang bahay po, and naka-live itong si Mrs. Love sa veranda or sa terrace, kung tawagin siguro dito sa bahay nila, ay syempre, dinig na dinig yan ni Hansel at nag-comment, rumesbak ka agad guys. At yan ang ating bibigyan po ng reaction, and of course, pakikinggan din po natin yung mga sinabi ni Mrs. Love at mukhang talagang turuan, bangayan, talagang sila-sila na. Sila-sila na talaga. Nagkakagulo na. So yan guys, so bago tayo tumuloy, syempre huwag kalimutan pindutin yung like button and patuloy lang natin suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed the Vlogs, and of course si Kalingap Rab. So samahan po niyo ako hanggang dulo ng video na ito. So let's go! Magalit na si Mrs. Love, sobra na kasi sila kay Doc. Di ba? Nang imbis dito mag-uusap, nung una nag-text ako na mas hindi ganyan. Mag-uusap dito ng personal. Sinabi So nagpapayo din pala itong si Mrs. Love, no, kay Hansel na talagang gusto niya harap-harapan mag-uusap-usap sila, no? At may payo din siya guys na huwag siyang magpara-comment sa mga nagla-live kasi alam naman natin si Hansel parang may nakasanayan na siguro niya or ugali niya din na nag-iikot sa mga nagla-live na alam niyang mga anti-kalingap ay doon po siya nagpapara-live. At of course, alam naman po natin lahat na ay nag-cause or din po yun, nakatulong para lumaki ang issue dahil sa mga pinagpapatulungan niya or sa mga pinagpakomentan niya, ay mukhang naghahanap siya ng kakampi. So, tuloy natin. yan. Hindi ganun yung pasok-pasok kung ano-anong mga message. Ngayon, sinong pinulutan? Yun ang hirap eh. Tahimik ako kasi tahimik, pero ngayon magsasalita na talaga ako. May bagong issue naman kay Doc lahat. Kay Doc lahat pati cyber. Hindi yan Nako. sino man si Doc And ito guys, no, ito yung yung message na kumakalat dito sa Facebook ngayon. Mukhang mukhang private message po siguro ito, kasi kompleto yung pangalan ni Hansel. Hindi kung sa kasi yan sa comment section ng YouTube ay lang yung si Benben ang gamit niya. At ito ay kumalat. Sino kaya ang kachat niya dito? At mukhang inilabas, nilantad yung usapan po nila, na kung saan ay, ang labo pa naman nito, ay, sabi niya din sa amin noon, kasuhan si Edo. Tapos pagdating sa oras, ay hindi sumama sa Tulfo kasi natakot. So, ito kasi guys, may mga may mga nagtuturo na si Dr. Lab nga ang pasimuno ng lahat. And isa na rin itong siguro ay kapatid ni Hansel po ito, guys, no, na si Winsel or Winsley na may kumakalat din kasi na comment. And di ko rin sure kung saang live stream siya nag-comment, pero ito ay kumalat sa Facebook po, At ito yung mga sinasabi niya guys, no, basahin natin. Kasama po ako niyan, si Dr. Lab po. Ang binabanggit po niya dito is yung pagpunta nila po sa cybercrime na kung saan ay naglabas ng video itong si Dr. Lab dati na pinakita niya na iyak, grabe ng iyak ni Viancy doon. Zoom pa nga niya, di ba? So, kaya natin na kita. So, yun po. And ano pa ba sinabi nito? Good PM. Kasama po ako dyan nung nagpa-cyber yung pamilya. And si Doc Lab po ang nagpayo sa pamilya. Nako.
So ito, siya nga po yung, ano, si Dr. Lab nga po yung tinuturo nila na parang sabihin nating pasimuno. Kasi ang hinahanap ni Kuya Val ay kung sino ang talagang mastermind ng pagpapatulpo sa kanya. So yun guys, ano pa ba? May comment pa siya, no? Siya po yung nagpayo na magpa-cyber po sila. And meron pa isa. Nagsalita na po ako kasi masyado na po na di totoo yung mga sinasabi na walang kinalaman si Doc Lab. So yun na, talagang lumitaw. Itong malamang tiyahin ni Biancito, ano? Lumitaw siya para ipagtanggol yung side nila. Ay, grabe, ano? And kaya ito, at nakapag-live na rin siguro si Mrs. Lab dahil dun sa kumakalat din na message ni Hansel na kung saan ay sinabi nga niya na si Doc Lab din ang itinuturo sa pagpapacyber and isa sa mga sa mga nakaisip or siya ang nakaisip or pasimuno sa pagpapatulfo po, ano, kaya lang hindi nga siya sumama dahil natakot na nga daw siya. Yan ang sinasabi ko, gagawa-gawa kayo ng ng kalokohan nyo. Palaging masarap sa umpisa. Pero pagdating sa dulo, wala pa nga actually sa dulo, nasa pa lang ito, nasa umpisa pa lang ito, na binabakbakan sila ng kalingap, ay ito na, para na silang nabulabog na mga daga. Kumbaga, naghiwa-hiwalay na, kanya-kanyang turuan na ng turuan. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap kapag may ginagawang hindi maganda sa kapwa talaga. Ganyan ang mangyayari. Grabe sila. So, yan guys, no? So, tuloy po natin ito. Nag-umpisa niyan. Kumbaga, suporta na lang yan si Doc. So, ang tinuturo naman nitong si Mrs. Lab, actually ngayon, ay ang batalero ang nag-umpisa ng lahat, no? Ang batalero ang nagpa-umpisa. Sila yung naglabas ng idea. Sa kanila yung idea. At si Doc Lab nga daw ay suporta. Suporta lang. Kumbaga, naka-back up lang para matuloy yung plano ng batalero para ipatulfo si Kuya Val. And siguro kasama na rin doon yung pagpapacyber po sana nila, no? So, tuloy natin. Dahil gusto nila ngayon, sabihin nila, pagpatulpo, pa-cyber, si Doc. Siyado naman. So, yun. Ano man yan sila? Mga sintok-sinto, walang Grabe. Diretsahan din magsalita itong si, asawa ni Dr. Lab. Kumbaga, mukhang palaban. Grabe din kung magsalita. Ano sila? Sinto-sinto? Bakit kaya niya nasabi yan? ayag na lang kung anong sabihin ni Doc. Kahit mali, Ayun, papayag sila kung ano man ang sabihin ni Doc. Kumbaga, pinalalabas nitong si Mrs. Lab na nagmumukha silang, nagmumukha silang parang sunod-sunuran na lang kay Dr. Lab sa kung ano sabihin niya. Grabe, no? ayag sila. Kung may utak si... Ayan na. Kung may utak sila, ay yan na, dito na remes back itong si Hansel. And ito basahin po natin, no? Grabe naman, Mrs. Lab, sa walang utak na sinasabi mo sa akin. Itong walang utak na ito, ito yung tumulong sa'yo nung pinalayas ka ni Dr. Lab, ni Doc Lab. Kung may sama ka ng loob, sana sa akin ka nakipag-usap, hindi sa live. So, guys, no, kumbaga, parang sinisita rin nitong si Hansel kung bakit sa live idinaan ni Mrs. Lab. O, di ba't pare-pareho lang naman sila? Sa mga nagla-live din naman nagko-comment si Hansel. So, iisa lang yung style, kumbaga. And may sinabi din kanina si Mrs. Lab na tinetext niya itong si Hansel na huwag siyang magpara-comment sa mga nagla-live nga ng mga anti-kalingap ay mukhang hindi siya pinansin sa advice niya na yon. And mas gusto na sa mga nagla-live. So ito, sinisita niya ngayon si Mrs. Lab na sana hindi dinaan sa live.
Oh, pare-pareho lang naman kayo, ah. 'Di ba? So, tuloy natin 'to, guys, 'no? Ay, nako. Sila, di ba sabi nila may pagsarili silang pag-iisip? 'Di ba nila alam na may sarili silang pag-iisip? Ngayon, may mga message siya, may mga ano siya. Ngayon, nagkakalat message niya. Sinong nakakahiya ngayon? Hindi Grabe. sila pwedeng diktahan. May mga sariling utak, sabi. Ngayon, puro Yun yung ano, actually, ano yun eh, linyahan na yun. Linyahan, favorite line ni Hansel. Ever since yung kapag ka merong ano po ano, may mga nasasabi against them or ano, ay lagi niyang binabanggit yung linyahan na may sariling utak naman po kami. So yun. So ito naman yung inaano ngayon ni Mrs. Lam, kumbaga binabanat niya. Grabe naman sila. Alam nyo guys, no, ang nakakaano lang ito dito sa magkakapitbahay na to, no, pareho silang sa live dinadaan yung kanilang sama ng loob. Samantalang magkapitbahay lang yan, no? Bakod lang ang pagitan. Dati nga kaunting ano lumilipat yung yung pamilya na isa. Ganon din sa kabila. Kahit konting salo-salo or ano, may mga time na palipat-lipat lang sila. Ganon sila ka-close before. Ano nangyari? Dahil sa pinalalabas ni Kuya Bal kung sino yung mastermind, ay nagkaganyan na sila, nagtuturuan na sila. Bahala sila dyan. Mukhang naman mahirap magsalita. Pero sa tingin ko lang may kanya-kanyang naman yan eh. May kanya-kanya siguro silang part. Kaya nabuo yung isang plano na yun. Hindi madaling yun eh. Hindi madaling gawin yung plano na yun. Talagang pinagplanuhan ng maigi yun, guys. And siguro maraming ang sangkot siguro dyan. Kasi yan eh, yung ang layo ng ang layo ng Cam Norte sa Mandaluyong. Nasa Mandaluyong po kasi yung yung bagong channel ng Channel 5 at doon yung Rafi Tulfo in action. Malapit sa dati kong yun eh. Dating business. Walking distance lang. And kailangan kasi kung from Daet, di ba? Malaking gastos yan. And kung si Dr. Lab, ang nakaisip lang yan, kaya ba niyang gastusan yung lahat ng expenses sa pagpunta nila sa pagpapatulfo? Kung ang batalero naman, meron din ba kaya silang sapat na panggastos? Sabihin na natin kung meron silang naitatabi, gagamitin kaya nila yon, no? Gagamitin kaya nila yung pera na yon para sa ganyang bagay? I don't think so. So, ibig sabihin nito, may yan, merong marami. Sabihin na natin marami kasi may kasamang pera dyan eh, na pang gastos. So, yun, nag-rent pa yata ng ng sasakyan. Hindi. Mukhang kanino ba sasakyan yung ginamit, guys? Hindi ko na alam yun. And syempre, gagasolinahan din yun or kukruduhan, no? And saan ba titira? Malamang nag-hotel din sila. So, malaking gastos. Ay, nako. Gagawa-gawa kayo. Ayan. At binaltahan kayo ng kalingap. Ay, para na kayong mga daga na nagpupulasan at nagtuturuan na. So, tuloy. sisi kay Doc. Pambihira naman yan. Mahilig magpapasok-pasok kasi sa mga live eh. Doon nabubuo yan eh. Mm-hmm. Pumasok sila sa live ni Kuya Bal, sila mismo nag-comment doon, magtulpo sila. Yun na. Naalala pa niya yun. Grabe, Sa umpisa talaga, malalakas ang loob. Kasi hindi nila alam, hindi sila sigurado kung anong magiging konsekwensya or kahihinatnan ng magiging resulta ng kanilang gagawin. Kaya nung umpisa ay talaga namang konting galaw nila. Sige, post dito, post doon. Kung nasaan na sila, nasa Tulfo, nasa NBI, sa pa ba? Sa KMGS. Kumbaga ayawan ko.
Ay, nako. Anyway, sila yan eh. Lalabas at lalabas din yan. Kumbaga kung sino-sino pa yung iba guys, no? Well, meron naman tayong ano, na hindi naman tayo ganun kahina siguro kung mag-isip. Alam nating meron pa. Pero syempre, ay sila na bahala maglabas dyan. Hindi tayo. Tayo ay nagre-reaction lang dito guys. Ngayon, bakit si Doc ang sabihin si Doc nag-udyok? Bihira na naman sa mga buang-buang, mga siraulo na susunod sila sa utos. Yan ang matitindi, no? Na ano, lumalabas sa bibig nitong si Mrs. Love. Ano sila, buang-buang, sira ulo. Kumbaga, ano, wala rin preno, no? Wala rin preno, kumbaga, reckless driver to kung sa sasakyan, walang pakialam sa mga dinadaanan niya. Masagasaan, kung sino masagasaan, no? Anyway, siguro, parang ganun din naman sa kabila eh. Ano din eh, kumbaga eh, wala rin preno. Pare-pareho naman sila na walang preno. At to the point na bakod lang ang pagitan nila, no? Hindi ba nila kayang ayusin to? Anyway, hindi ako natutuwa guys ha, na nangyayari sa kanila to. Pero sa isang banda, okay din. Okay din. Kasi sila mismo, sila na yung naglalabas ng totoong pangyayari. Nagtuturuan na sila, no? So, yun lang naman yung nagugustuhan ko sa nangyayari sa kanila. Pero yung kung sabihin na natutuwa sa pag-aaway nila, hindi naman. Wala naman tayong personalan na ano. Di ba guys? Yun lang. Yun lang nagustuhan ko. Yung sila na mismo ang naglalabas kung sino yung mastermind. And sa ngayon, hindi pa ako masyadong satisfied. Meron pa yan. Meron pa. So, tuloy natin. Dapat manahimik na lang. Kung gusto ng katahimikan, kung ayaw, patayin na yan si Dr. Lab. Ala ka? Patayin nyo kung gusto nyo na manahimik. Grabe, umabot na sa point na ganun. Na meron na. Sino naman ang gagawa nun kay Dr. Lab? No? Sila, yung kapitbahay? Parang medyo malabo din. Ewan ko. Kasi hanggat buhay yan, hindi talaga yan magpaano kasi alam niyo kung anong tama't mali. So, yung sinasabi niya na hanggat buhay daw si Dr. Lab ay hindi mananahimik kasi alam niya yung tama at mali. So, sino yung mali? Sino yung hindi nagsasabi ng totoo? Yung sa kabila? Ganun po ba? So, bagay, kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang ano. Kumbaga yung mga bala nila eh. Sige, putok lang sila ng putok. Darating ang araw. Lalabas yung katotohanan guys. Sa akin, umpisa pa lang yan eh. Masyado kayo. Gusto nyo kayo na lang Masyado. lagi magsalita, magsalita din ako. Well, karapatan mo yan. Walang nagbabawal na magsalita ka. Anytime, kung gusto mo magsalita, ayan, pwedeng-pwede. Masyadong nakakasakit na kayo ng damdamin eh. Hindi ako nanunumbat. Hindi ako nanunumbat. Okay, hindi nanunumbat. Pero syempre, kahit sabihin pa yan, ay ano na yan, may kasama na. Hindi na mawawala yun, di ba? So ito, May magawa ang kabutihan yung tao, hindi na lang nakikita. Yung mali, nakikita. ganyan talaga. Eh, ang kalingap nga, hindi nila nakita. Hindi nyo nakita, kayong lahat. Hindi nyo nakita kung anong kabutihan ang ginawa ng kalingap sa inyong lahat, no? Sa inyo, sila, magkakapit-bahay. Kung ang nakikita lang ninyo, yung, ewan ko kung may mali nga bang nagawa ang kalingap. No? Dahil ang sinasabi lang naman nila, ay, ang natatandaan ko, ay yun, pinartangan si Kalingap Edu. And yung sinasabi nila na ayaw bitawan ng kalingap, si Biancy, yun yung yun yung talagang napaka-questionable sa akin eh. Yung pinipilit na mag-stay sa kalingap, si Biancy, or ayaw bitawan. Para ano yun? Grabe yun mangyayari lang yun guys kapag ka may banta. Kunwari, babantaan ng
kunyari lang to pakinggan na maayos. Hindi naman siguro binantaan ng Kalingap si Biancy na may mangyayari sa kanya ng masama kapag umalis siya. Libre siya, di ba? Libre siya kahit sino na gustong umalis. Siguro yung sinasabi nila is yung pagkikipag-usap ni Kuya Val. Na siyempre, mahal ni Kuya Val si Biancy. Ilang beses niya sinabi na paborito niya yan eh. Kahit si Kalingap Rab, binanggit niya na paborito niya si Biancy. Siyempre, hindi naman ganun siguro na basta-basta. Lalong-lalo na walang alam ang Kalingap na rason para umalis si Biancy. Natural, kakausapin nila yon. Di ba? Kakausapin nila yon. Kung ang pagbabasihan lang is yung binulgar ni Red Sane na maniacal issue, ay hindi sapat yun. Kasi wala namang ebidensya eh. Di ba? Natural, kakausapin nila si Biancy. Ako naniniwala doon na baka gusto mo pa mag-stay or what, di ba? Pero yung sabihin na ay, nako, ang gulo nila. Kung ano-ano lang kasi mga sinasabi, no? Hindi naman pwede yung sabihin ninyong kay Doc galing lahat ng mga desisyon na yan. Ano kayo, mga abno? Aray ko. Ano kayong mga abno? Abnormal. Grabe Di ba? Ano kayo, bata? Batang maliit? Na pwede kayong diktahan? Mga bata kayo, walang isip? Na pwede kayo... Matindi, ano? Talagang maano din ang bunganga. Itong si Mrs. Lab. Kagaya na sabi ko, wala rin preno. Walang pakialam kung sino masagasaan. Diktahan ni Doc? Huwag naman ganun. Noon pa ako laging nag-advise na huwag nang mag-comment kaninong mga para sa takatahimikan. Pero ayaw kasing tumahimik. Grabe naman. Patayin mo na lang si Doc. Uy, Yan palang gusto nyo eh. pag ginawa nila yun, paano na? Nakakasakit na eh. Tahimik talaga ako pero nasasaktan na rin ako. Napupuno ako. Lahat na lang Sawa kay Doc. Ano sila, mga abno? Aray, abno. Para sunod sila ng sunod? Ano yan, bata? Well, kung pakikinggan, itong si Mrs. Love, hindi siya pinagtatanggulan. Kumbaga, nasa gitna lang tayo, guys. Nasa gitna lang tayo, Ay, parang, naman siguro, may point din naman itong si Mrs. Love, no? Na, hindi ko mo nagsalita. Kunyari, nagsalita si Dr. Love, kailangan na nilang sumunod kaagad. Ituturo na siya yung, nagkumbinse or nagpayo. Kahit payuhan ka pa niya ng payuhan, kung ayaw mo sundin, ay hindi mangyayari. Ang ibig ko sabihin, kunwari ako, may nagpapayo sa akin na ganito gawin ko, nasa akin pa rin yung huling desisyon dyan. Nasa akin. Kung gagawin ko ba, susundin ko ba yung sinasabi nagpapayo sa akin, or hindi. Nasa sa akin yun eh. Nasa sa kanila din yun. Kung susundin nila yung mga payo-payo na yan, or hindi. Kasi may mga edad na eh. May sapat ng pag-iisip yung mga yan. Grabe sila. Ano sila, mga bata sila? Hindi na. Kasi pwedeng turuan. Nako. Hindi mo sino matuturuan. Sabi nga may sarili naman silang pag-iisip. Ako, nagre-reaction lang guys Huwag tayong ganun. Huwag tayong masyadong Dapat bago ka magngaw-ngaw sa social media, pag-isipan nyo ng maraming bisis yan. Yun. Bago ka magngaw sa social media, sinasabihan niya si Hansel, pag-isipan mo na maraming beses yan. And ganun din naman yung ibinalik ni Hansel kay Mrs. Love. Doon sa pinakita nating comment niya kanina, na sana nag-usap na lang sila ng personal, huwag idaan sa live. Yun nga yung sinasabi ko na nagsisisiyan sila na dinadaan nila sa social media, pero pare-pareho naman sila na dinadaan sa social media yung kanilang gustong sabihin. Mantalang kahit nasa kwarto sila, nasa kwarto sa kabila din, magkakarinigan ta rin yan. Kung mag-uusap sila sa bintana lang,
Hindi na nila kailangang bumaba. Pagkakarindigan yan. Di ba? Kaso ginusto nila yan eh. Ginusto nila na sa social media sila maglabasan. Anyway, pabor sa amin yan ng mga reactor. Meron kaming content. Kaya sige pa. Hindi yung puro na lang kayo, puro kasi eh. Ako, akala ko totoong may panindigan, pero pakaangkaang kung saan sa live sponsor. Good joke yan. Kung di masunod, walang... Kasi nga, tahimik kami dito. Sobrang pero ngayon na po talaga ako. Ngayon, may makikita na naman ako. Message niya. Hindi ko sila itinuring dito ng ibang tao. Ako nagpapayo, ako noon pa, na huwag magpapasok ng live. Hayaan sila magngaw-ngaw ng magngaw-ngaw. Basta sila manahimik, huwag lang magko-comment kung kanino-kanino. O ngayon, sinong pinagpistahan? Yung message niya, kung daming nag-aano na ngayon dahil message niya. Ay, nako. Bahala sila dyan, guys. At buti nga yan, para lumabas na yung kung sino yung mga kasabwat or kasangkot sa pagpapatulfo. Yung pagpapacyber, naman yun eh. Alam naman natin kung sino-sino na yung mga yun. Pero ang tinutulungan nila doon sa pagpapacyber is payo pa rin ni Dr. Lab. Grabe. Nagsabi na ako nung una, Mas, bakit ganun? Kulang sa pag-uusap, mag-uusap. So, yan naman pala. Na nagpapayo siya na kulang sa pag-uusap. Kumbaga, daanin sa maayos na pag-uusap. Ewan ko kung bakit, ano naman ang dahilan nung kabila, kung bakit hindi sila nakikipag-usap. Siguro nga ay dito na papasok yung sinasabi ng mga ibang reactor sa kabila, guys, no? Na parang sunod-sunuran lang ang batalero sa kung sino yung nakakapagbigay ng malaki, yun lang sinusunod nila. Marami pong nagre-reaction ng ganun sa kabila, yung mga tinatawag na empowered women. Subukan nyo pong panoorin. At marami silang sinasabi na ganun. And meron na sila dun tinutumbok na big sponsor, pinapangalanan pa nga nilalantad nila ng mga dyan, mga nagbibigay at yung sinusunod nitong taga-kabila. Ay, ang gugulo nila. Sige lang. Ngayon, ganun na naman. Grabe naman yan. Ano pa? Bangayan guys, tigil na, manahimik na lang. Abadi yan. Kaya sometimes, ayaw manood na ako. Hindi, kailangan ko din maglabas ng saloobin ko Masasaktan din ako Dismusan, yan, naghahanap ng kakampi. Pwede Grabe. naman, patayin na lang nila diretso dito si Doc So yun, at guys, kumbaga sila lang. Para na silang daga ngayon Para silang mga daga na hinampas, kumbaga kanya-kanyang pulasan, kanya-kanyang takbo, no? At nagtuturuan. Kumbaga matatawa ka na lang din minsan sa mapapanood sa kanila. Kaya lang minsan may nakakaawa. And sino ba yung pinaka-apektado talaga rito? Yung yung pinagtatanggol nila before, yung pinagkakaisahan nila lahat. No? Yung pinagkaisahan nila, ang desisyon nila na umalis sa Kalingap para suportahan si Biancy. Ngayon, ano na kaya nangyayari doon? Tahimik pa kaya ang buhay niya? Imposible namang hindi siya maapektuhan sa mga nangyayari sa paligid niya, no? Lalong-lalo na involved ang pamilya niya. Ano na kaya? Well, isa lang, question. Hindi kaya siya binubuli sa school nila?
Siyempre, hindi naman po lahat ay, ano po ano, may mga, ano kasi mga tao eh, kanya-kanyang pinaniniwalaan. Pero siyempre, meron ding hindi siguro sumasang-ayon sa kanila. Maaring nambubuli din yung mga yon. Hindi natin alam. Ito ay isang katanungan lang naman. Anyway, dito ko na tatapusin guys. No? Medyo napahaba na naman po at na ano talaga ako sa nangyayari sa kanila po. Ano? Ang gugulo nila. And sana ay magsalita na rin yung iba. Kasi kung ito lang, yung magkapit-bahay lang nagsasalita, magtuturoan lang ng magtuturoan yan eh. Yung mga ibang involved at kung sino talaga. Anyway, yung mga reactor sa kabila, meron na sila mga tinuturo eh. Kaya lang hindi masyadong nare-reactionan. So yun guys, so hanggang dito na lang and of course, maraming salamat po sa inyo lahat na palaging nakasuporta pa rin dyan. And sa mga ano guys ha, meron kasing meron nag-comment na nanghihingi ng blue jacket. Kumbaga jaketan ko daw. Ano yan, ma'am, pasensya na kasi nangyayari lang yan kapag sa live or kaya sa ano lang, sa premiere. Pero pagkatapos na po ng premiere or live, ay hindi na po pwede. Kasi ako hanggang sa premiere lang naman ginagawa ko. And pag nakikita ko naman doon na kahit sino na kung maganda yung mga comment, ay binibigyan ko ng jacket po yan. So yun po guys, and sa'yo ma'am na nagre-request ng blue jacket, ay abangan mo po ang aking mga susunod na mga premiere at siguradong kapag umabot po kayo doon, ay hindi kayo makakaligtaan. So yun po, maraming salamat and hanggang dito na yan. So God bless po sa lahat. Tumuli ang inyong lingkod, Batang Elio. Bye-bye po muna. Bye.